Inaprubahan na ng Parlamento ng Japan ang isang kasunduan na nagbibigay daan sa pagpapalitan ng mga supply sa depensa at suportang logistics sa pagitan ng Japan Maritime Self-Defense Force at Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Pero agad yang pinunan ng China, alamin na buong detalye mamaya, at Philippine Coast Guard vessel i-deploy upang hamunin at itaboy ang isang barko ng China Coast Guard na nakatambay lang malapit sa Zambales, habang isang Philippine Coast Guard aircraft din ang i-deploy at lumipad ito sa itaas ng nasabing barko ng China, habang isa pang barko ng China ang lumapit naman sa isang isla ng Taiwan na malapit lang sa Pilipinas. Pero agad na umaksyon ang Taiwan at napalayas ang China Coast Guard vessel. Inaprubahan na ng Parlamento ng Japan ang isang kasunduan na nagbibigay daan sa pagpapalitan ng mga supply sa depensa at suportang logistics sa pagitan ng Japan Maritime Self-Defense Force at Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nakatuon sa patuloy na pagiging mapilit ng China sa rehiyon. Ang acquisition at cross-serving agreement upang mapalakas ang kooperasyon sa seguridad ay sumasaklaw sa pagbabahagi ng mga supply at serbisyo tulad ng mga bala, transportasyon, kabilang ang mga airlift, pati na rin ang pagtatayo ng mga base at paggamit ng mga air and seaport service. Ang Japan at Pilipinas ay parehong kaalyado ng Amerika, mga bansang naglaban-laban noong World War II, pero ngayon ay pinapalakas na ng Japan at Pilipinas ang kanilang kolaborasyon sa seguridad sa harap ng pagiging mapilit ng China sa karagatan ng Silangan at Timog. Pero tumugon dyan ang China at sinabing hinihila umano ng Japan ang Pilipinas para sa isang labanan. At sa update naman sa patuloy na girian ng mga Coast Guard ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, isang China Coast Guard vessel na may bound number na 5304 ang namonitor ng Philippine Coast Guard na nakatambay sa West Philippine Sea, higit 45 nautical miles mula sa baybayin ng Iba, Zambales. Kaya't idineploy ng Philippine Coast Guard ang isang barko nito na BRP Malabrigo. Habang papalapit ang Philippine Coast Guard vessel sa barko ng China, ay hinamon agad ito ng Philippine Coast Guard. Hinamon sa pamamagitan ng radyo. China Coast Guard vessel 5304. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Malabrigo, MRRB 4402. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 34 nautical miles from West Santa Cruz Point. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which we are a party, and the 2016 Arbitral Award. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Ayon sa Philippine Coast Guard ay makailang beses umano nila itong ni-radio challenge, pero hindi sumasagot ang nasabing barko ng China Coast Guard. Kahapon ng umaga ay lumipad din ang Philippine Coast Guard aircraft para sa MDA flight nito at lumipad umano ito sa ibabaw ng lokasyon ng CCG 5304 habang nakatambay sa maritime area sa pagitan ng kanluran ng Luzon. Sinabi ng Philippine Coast Guard na ang CCG 5304 ay noong June 16 pa umano nila inuobserbahan ang kilos nito at base sa kanilang track ay naglayag umano ito ng 27 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Sur. Lumipat ng 30 nautical miles mula sa Capones Island hanggang kagabi ay naobserbahan naman ito sa layong 43 nautical miles kanluran ng Cabangan, Zambales. Sa madaling salita mga kabayan ay hindi ito napalayas ng kanilang
idineploy na BRP Malabrigo. Noong June 16 pa pala ito nakita pero tamang monitor lang, walang agarang aksyon. Sa inilabas namang pahayag ni Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela ay sinabi niyang mahalagang tandaan na ang movement pattern ay nagpapahiwatig na ang CCG 5304 ay malamang na nagpapatrolya sa mga hangganan ng mga illegal na pang-aangkin nito sa lugar ng dagat ng West Philippine Sea na itinakda ng illegal nitong 10-dash line, mga pang-aangkin na pinapawalang bisa ng 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ni Tariela ay nananatili umanong matatag ang Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng subiranong karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa loob ng maritime zone nito. Patuloy umano nilang pananatilihin ang kanilang presensya at magsasagawa ng mga legal na pagpapatrolya upang matiyak ang kaligtasan ng ating teritoryong pandagat at protektahan ang mga karapatan ng ating mga Pilipinong mangingisda. Basta't ang CCG 5304 ngayon ay malinaw na nasa loob pa rin ng exclusive economic zone ng bansa at hindi ito naitaboy o napaalis. Samantala, isang China Coast Guard vessel naman na may bow number na 3101 ang iligal namang pumasok o lumapit sa Pratas Island ng Taiwan na malapit lang din sa Pilipinas. 呼叫中国海警31动幺，呼叫中国海警31动幺，这里是中华民国海巡署台南舰广播。中华民国台湾是主权独立的国家，与中华人民共和国互不隶属，这是无法否认的事实与现况。你们未经许可进入我国水域，已违反国际法规定，影响我国海域秩序及安全，请立即转向，尽速离开我国水域。台海和平攸关全球经济的稳定及科技产业的命脉，一旦发生冲突，你们将会受到世界的制裁。海上稳定才能确保你们的国家发展，请为台海和平审慎行动。Listen up, China Coast Guard. This is Taiwan water. This is not your water. You don't believe here. Turn around and leave now, China Coast Guard. Ayon sa report ng Coast Guard Administration ng Taiwan ay agad naman umanong umalis ang nasabing China Coast Guard matapos nila itong salubungin at harangin. Hindi rin umano sumasagot sa radio challenge ang barko ng China tulad ng nasa Pilipinas pa rin na CCG 5304. Ngunit ang pagkakaiba lang ay matagumpay itong napaalis ng Taiwan habang ang Pilipinas ay patuloy lang na nagmo-monitor. Puro monitoring at radio challenge at baka dumating na ang panahon na kahit nagdi-dredging na ang China para sa kanilang artificial island sa Baho de Masinloc ay baka monitoring pa rin. At dagdag na balita mga kabayan, ang mga Marine Corps ng South Korea ay lumahok sa isang taunang multinational na ehersisyo sa Pilipinas bilang bahagi ng mga pagsisikap na mapahusay ang mga kakayahan sa operasyon kasama ang mga puwersa mula sa ibang mga bansa. Ang kamandag exercise na magkasamang pinangunahan ng Philippine Marines at US Marine Corps ay ginanap sa Cavite kasama ang mga tropa mula sa South Korea at Japan at mga observer naman mula sa 9 na iba't ibang mga bansa. Ang South Korean Marines ay lumahok sa iba't ibang mga sesyon ng pagsasanay kabilang ang mga operasyon sa digmaang Orban at reconnaissance. Nag-alok din sila ng maintenance support para sa mga amphibious assault vehicle ng Philippine Marine Corps na binili mula sa South Korea.